May kilala ba kayong adventurous? Sa pagiging adventurous, marami kang matutuklasan. Marami kang pwedeng ma-explore sa mundo. Ngunit maaari ka din daw mapahamak. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, may mga tao na hindi basta-bastang sumusubok ng isang bagay lalo na at hindi sila sigurado o pamilyar dito. Pero meron din namang mga adventurous. O yun bang mahilig sumugal gaano man kadelikado ang isang bagay. Hindi naman yun masama dahil minsan ay mas doon tayo natututo. May kasabihan nga na kapag umalis tayo sa ating comfort zone, ay lumalawak ang kaalaman natin sa iba't ibang bagay sa mundo. Pero minsan ay sumosobra ang ibang tao. Kaya nakakagambala sila. Pati na rin sa mga nananahimik na espiritu. Kumusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung ako kasi ang tatanungin ninyo ay medyo may trauma pa ako bunga ng karanasang pinagdaanan ko kasama ang aking mga adventurous na kaibigan. Tapos ay bigla ko namang nadiskubre ang inyong programa online na masasabi kong kinakaaliwan ko, kinakatakutan at kinagigiliwan ko ang bawat istorya ng katatakutan na tinatampok ninyo. Doon ako nagkaroon ng kagustuhan na magpadala ng istorya sa inyong channel at umaasa ako na mababasa nyo ito para magsilbing awareness na rin sa ibang kabataan dyan. Bago ang lahat ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala, si Sierra, 25 years old na. Kung ilalarawan ko ang aking sarili at personalidad ay masasabi ko na tahimik akong tao. Kumbaga hindi ako kikibo hanggat hindi ako kinakausap. Hindi rin ako mahilig kumuha ng atensyon ng ibang tao. Mas kilala sa katawagan na low-key o low profile. Mas gusto ko ang ganon dahil naniniwala ako sa kasabihang less talk, less mistake. Kilala din ako na introvert ng mga kaibigan ko. Pero nakikipag-bonding pa rin naman ako kapag komportable ako sa isang tao. Sa buong buhay ko ay mabibilang lamang sa mga daliri ko sa kamay ang mga kaibigan na meron ako. Siguro ay hindi na yon lalagpas sa 4. Ang isa ay noong high school ako pero nagkahiwalay na kami matapos niyang magkolehiyo sa probinsya nila sa Visayas. Yung isa naman ay naging kaibigan ko sa college na hanggang ngayon naman ay nakakausap ko pa rin, at yung natirang 2 ay mga kasamahan ko sa aking trabaho sa kasalukuyan. By the way, mga private employee kami na magkakasama rin sa isang departamento. Ang una sa kanila ay itago na lang natin sa pangalang Maribeth. Maganda, magaling magsalita, mataas ang kumpiyansa sa sarili, bagaman may kagaslawan kung kumilos. Palaging in o sunod sa uso ang mga galawan ni Maribeth. In fact, masasabi kong isa siyang tipikal na Gen Z na mahilig sa social media. Aspiring vlogger din siya pero sa kabila ng lahat ay mabait naman si Maribeth. Marami siyang kasundo sa
pinagtatrabahuhan naming opisina at kabilang na nga ako doon. Sa katunayan ay marami-rami na rin akong natutuhan sa kanya, lalo na yung mga bagay na hindi ko palaging ginagawa dahil sa aking personalidad at pagiging mahiyain. Kumbaga ine-expose ako ni Maribeth sa maraming bagay na pwede ko pang gawin at ma-enjoy, at isa na nga doon ay ang pagsali sa mga marathon, pagka-cafe hopping, kasama ang isa pa naming kaibigan na si Jimboy. Ang hindi ko lang masabayan kay Maribeth ay ang energy niya na kumbaga sa battery ay palaging full charge. Ang isa pang kaibigan ko sa pinagtatrabahuhan namin ni Maribeth ay si Jimboy. Kung hindi describe ko naman siya ay masasabi ko na pareho silang adventurous ni Maribeth. In fact, si Jimboy ang taga-kumbinse sa akin kapag tinatanggihan ko si Maribeth na sumama sa mga gusto niyang puntahan na ayoko namang subukan talaga. Isa na nga doon ang pagbabar hopping. May isang beses na napapayag nila ako at ang katuwiran nila ay para raw makahanap ako ng boyfriend. Bagay na hindi ko naman priority ng mga panahong yon. Pero hindi ko na ulit-inulit na sumama sa kanila dahil nagkaroon ako ng masamang karanasan sa pag-inom ng alak. Mabilis kasi akong malasing at nawawala sa sarili, kaya naman nadala na ako. Sa kabila ng lahat ay thankful ako kasi nakilala ko sina Maribeth at Jimboy, at marami pa rin kasi ang mga magagandang bagay na nasubukan ko kasama sila kesa sa mga nakakatrauma. Kapag kasama ko sila ay nakakalabas ako sa comfort zone ko at mas marami akong natututuhan sa buhay. Grabe naman tong trabaho natin. Di na yata uso sa company natin ang salary increase eh. Reklamo ni Maribeth isang araw habang nagkakape kami sa isang bagong tayo na coffee shop na nakita ni Jimboy sa social media. Nag-increase na tayo no? Pero kakarampot lang kaya hindi mo yata maramdaman. Tirada naman ni Jimboy. Natawa ako kasi totoo na sa baba ng salary increase namin at mahal na mga gastusin ay hindi talaga ramdam sa payslip na tumaas pala ang aming sahod. Kaya nga hindi ko masisisi si Maribeth kung sinadya niyang kalimutan dahil hindi naman niya naramdaman. Dahil dyan na-stress tuloy ako. Aniya. Lagi ka namang stress, anong bago? Pangasar pa ni Jimboy. Nagkatawanan kaming tatlo at muling pinagpatuloy ni Maribeth ang kanyang pagrarants. Nagkatinginan na lamang kami ni Jimboy at pinabayaang magsalita ang kaibigan namin kung yon ang ikagagaan ng kanyang kalooban. Hindi nagtagal ay tumunog ang cellphone ni Maribeth na nakalapag sa mesa hudyat na merong nagchat-chat sa kanya sa messenger. For some reason ay sabay-sabay kaming napatingin doon at tumagal yon ng ilang segundo bago dinampot ni Maribeth ang cellphone upang tingnan ang naturang mensahe. Habang ginagawa niya yon ay napatitig ako sa kanyang mga mata na mula sa pagiging matamlay ay otomatikong nagningning na sinundan niya ng malapad na ngisi. Tapos ay binabana niya ang kanyang cellphone at tumitig sa amin ni Jimboy. Guys, I think alam ko na kung saan tayo this weekend. Para naman makapag-relax tayo. Aniya, bagay na pinagtaka namin ni Jimboy. Saan? Dueto namin tanong. May nag-invite sa akin na i-vlog yung isang bagong campsite nila. As in bago pa lang. Kakaunti pa lang likes nila sa Facebook kaya kailangan nila nang magpo-promote for more engagement. Tapos syempre dahil sa aspiring vlogger tayo nakita raw nila yung nagtrending na resort na na-vlog ko noon. Kaya kinuha nila ako para i-feature naman ang campsite nila. Sabi ni Maribeth. Pinaliwanag niya sa amin ni Jimboy na pinayagan siyang magsama ng dalawang kaibigan para sa kanyang vlog
upang sa ganon ay ma-experience ang campsite nila. Kumbaga ay libre na ang accommodation kapalit ng promotion. Papadudot, tuwang-tuwa si Jimboy kasi makakagala na naman siya. Pero ako ay nagdalawang isip lalo na at hindi ko pa nasusubukang mag-camping. Hindi kasi ako komportable na nagpapagabi sa isang lugar na hindi ako pamilyar. Malikot kasi ang isipan ko at kung ano-anong katatakutan ang pumapasok sa utak ko. Pero baka dala na rin ito ng hilig ko sa mga paranormal movie kaya nai-apply ko na rin sa tunay na buhay. Ang ending ay nakumbinsi pa rin nila akong sumama sa kanila na mag-day tour at overnight sa naturang campsite na hindi ko na lang papangalanan. Bali 22 hours kami na pwedeng magstay doon at nasa pinakaliblib na bahagi pa pala yun ng bayan na kinakaroonan nito. Mabato ang daanan at maputik dahil umulan noong madaling araw nang magpunta kami. Bali naisip nila Maribeth na pumunta doon ng 10 a.m. para masulit namin ang stay namin. Pero bago kami pumunta doon ay dumaan muna kami sa palengke para bumili ng mga ricados sa lulutuin naming ulam at syempre inumin at snacks na aming kakainin. Pagdating namin sa campsite ay bumigat agad ang aking pakiramdam, papadudot. Ewan. Pero parang biglang nag-iba ang simoy ng hangin noong nakatapak na kami sa lugar na yon. Kumbaga kahit nakatirika ng araw ay nilamig ako at kasunod noon ang pangingilabot. Pero binaliwala ko yon dahil mas nanaig ang saya ng mga kaibigan ko sa lugar na pinuntahan namin. Papadudot kung ilalarawan ko ang campsite na kinakaroonan namin ay masasabi ko na okay lang naman ito. Malayo po siya sa mga standard campsite na gusto ko. Pero tahimik, presko ang hangin. May swimming pool at halos kompleto rin ang amenities sa lugar kagaya ng lutuan at tindahan. Kaso, ewan. Hindi talaga welcoming yung vibes. Palibas ay napapaligiran ito ng kagubatan na may matataas na puno. Don't get me wrong, hindi ko intensyon na siraan ang naturang campsite. At thankful kami kasi inimbitahan kami doon ng mga kaibigan ko. Gusto ko lang ilarawan ang mga naobserbahan ko. Pero sa isip ko ay baka masyado lamang akong judgmental. Kaya tinikom ko na lamang ang bibig ko. Ang ganda naman dito, tahimik, malayo sa usok ng syudad at malapit pa sa kalikasan. Masayang sabi ni Maribeth na sinagundahan naman ni Jimboy. Totoo naman ang sinasabi niya pero dahil sa liblib na lugar ay wala ring signal, bagay na hindi ako komportable. Papadudot, kami lang ang guest sa naturang campsite na yon dahil bagong gawa pa lamang yon ayon sa may-ari na kinita namin upang magbigay ng briefing sa amin tungkol sa naturang campsite. Basta ang sabi niya ay pamanang lupa yon sa kanila ng lola nila na namayapa na dinevelop nila bilang campsite. Lalo't nauuso yon sa mga kabataan at mga pagod na millennials, mga working student, mga yapis na katulad namin. Kumbaga ang layunin ng lugar nila na yon ay magdala ng comfort sa mga taong manunuluyan o magka-camping sa kanila. Pinasalamatan din ng may-ari si Maribeth dahil sa pagpayag nitong i-vlog ang campsite nila. Bilib na bilib din talaga ako sa kaibigan kong yon kasi napakagaling niya sa mga bagay na ginagawa niya. Pagkatapos ng pag-uusap namin ng may-ari ay sinamahan na niya kaming libutin ang napakalawak na lugar na yon. Sobrang nakaka-amaze ang mga nakita namin doon. Panghuli ay sinamahan niya kami sa bahay na aming tutuluyan. At pagkatapos ay iniwan na niya kami para makapag-explore sa lugar at masimula na ni Maribeth ang pagbablog dito.
Papadudot, kahit na mahiyain akong tao ay napilit ako ni Maribeth na sumama sa kanyang vlog. At sa abot ng makakaya ko ay ginagalingan ko nga ang pag-arte sa camera. May concept kasi na dapat ay ganito raw ang gawin namin sa vlog para mas kapani-paniwala. Hindi nagtagal ay natapos naman ang shooting kaya nakahinga na ako ng maluwag. Nag-decide kaming magpahinga muna dahil nakakapagod ding libutin ang napakalawak na lugar na yon. Sa katunayan ay hindi nga namin nalibot lahat kasi gumagabi na at pagod na rin kaming tatlo. May sapa pala dito, no? Saad ni Jimboy habang nakatingin sa naturang anyong tubig. May multo kaya dyan? Dugtong niya dahilan para mag-react kami ni Maribeth. Ano bang sinasabi mo? Sa wakas ay tanong ko. Narinig ko namang siyang tumawa. Wala lang. Naalala ko lang yung madalas na kinikwento sa akin noon ng mama ko tungkol sa mga nangunguhang espiritu na nasa mga ilog at sapa. At ngayon mo pa talaga naisipang alalahanin yan, ha? Wika ni Maribeth, kaya muling natawa si Jimboy. Pagkatapos ay naglakad na kami pabalik sa aming bahay para makapagpahinga at makapagluto na ng hapunan. Pero hindi pa rin papadudot mawala sa isipan ko ang sinabi ni Jimboy. At naiinis ako sa kanya dahil ginatungan lang niya ang kilabot na kanina ko pang nararamdaman sa pananatili namin sa lugar na yon. Bakit parang kanina ka pang nananahimik dyan, Sarah? Tanong ni Maribeth habang nagbabalat ng gulay. Nakarating na kami noon sa tinutuluyan namin at pagkatapos magpahinga ng kalahating oras ay nagsimula na rin kaming mag-asikaso ng mga recados sa ulam na lulutuin namin. Siguro naubos ang energy mo sa shooting natin, no? Pangasar niya pa, bagay na tinanguan ko bilang pagsang-ayon. Pero aminin mo, maganda at nakaka-relax naman tong campsite na ito, hindi ba? Maya-maya pa ay tanong niya. Napaisip pa ako kung ano ang isasagot ko bago tumango. At some point ay nagustuhan ko rin naman dito na presko at malamig ang hangin. Dahil mapuno pero ayoko nang nakakabingin itong katahimikan. What if pagkatapos natin kumain mag-ghost hunting tayo? Biglang sabi pa ni Jimboy. Nagulat ako nang marinig yon pero mas nagulat ako nang sang-ayunan siya ni Maribeth. Sa isip ko'y nababaliw na sila. Bakit sila mag-ghost hunting wala naman yan sa pinag-usapan namin na gagawin sa lugar na ito? Ayokong sumama sa inyo. Dito na lang ako sa bahay. Saad ko dahilan para asarin nila akong killjoy. Pero hindi ako nagpa-apekto sa sinabi nila dahil ayoko naman talagang maghanap ng multo. Dahil nasa ibang lugar kami. Baka biglang mas matindi pa pala doon ang mahanap namin o baka makagambala pa kami ng mga elemento. Ayoko nun dahil marami akong napapanood na ganong mga eksena sa mga pelikula. Praning na akong praning papadudot. Pero mas mabuti na yon kesa pairalin ng pagiging mapusok. Papadudot, sinubukan kong kumbinsihin sina Maribeth at Jimboy na huwag nang umalis para mag-ghost hunting. Dahil hindi naman yon ang ipinunta namin sa naturang campsite na kinakaroon na namin. Pero ipinilit ni Jimboy na saglit lang naman daw. Game na game din si Maribeth kaya wala na rin akong nagawa pa sa kagustuhan nila. Sinabihan ko na lamang sila na mag-ingat at bumalik kaagad para makapagpahinga na kami. Oo, hindi na ako sumama sa kanila dahil mas nanaig sa akin ang pagod sa pagsushooting para sa vlog ni Maribeth at paglilibot sa campsite kanina. Nang umalis na sina Maribeth at Jimboy, aminin kong nakaramdam ako ng kaunting takot at pag-aalinlangan dahil sa aking pag-iisa. Sa isip ko sana pala'y sumama na lamang ako sa kanila. Pero may isang bahagi sa akin na nagsasabing buti na rin at nagpaiwan ako dahil ayokong madamay sakaling may madiskubre sila na hindi dapat nila makita pa. Ewan ko rin talaga sa pag-iisip ko o papadudot pero masyado akong praning.
Kaya para malibang ako since walang signal sa campsite ay naisipan kong maligo dahil feeling ko ay nanggigitata na ako sa pawis at gusto ko nang linisin ang katawan ko mula ulo hanggang paa. Pagkabuhos ko ng tubig sa aking katawan ay narelax ako dahil malamig yon at masarap sa pakiramdam. Binagalan ko ang pagsasabon at sinulit ko talaga ang paliligo. Ipinikit ko pa ang aking mga mata at hinayaan kong maglakbay sa kawalan ang aking isipan. Maya-maya pa ay natapos na ako sa paliligo. At saktong natapos na akong magbihis ay nagulat ako nang may biglang kumalabog sa pintuan ng bahay na aming tinutuluyan. Mas lalo akong nahintakutan nang marinig ko ang takot na boses ni na Maribeth at Jimboy na nagsasabing buksan na raw ang pintuan, bilisan ko rin daw. Kaya nga kahit na hindi pa ako nakakapagsuklay ng buhok, ay patakbo kong tinahak ang daan papunta sa pintuan. Mabilis kong pinihit ang doorknob para pagbuksan ang umahangos na sina Maribeth at Jimboy. Sa sobrang pagmamadali nila at taranta ay sabay pa silang sumubsob sa sahig na dalawa. Takot na takot din ako kaya mabilis kong sinarado ang pintuan at kinandado yon. Anong nangyari sa inyo? Takang tanong ko sa kanila. Kung ilalarawan ko ang itsura ng mga mukha nila ay masasabi kong para silang nakakita ng multo o papadudot. Nung mapagtanto ko yon ay biglang nanlaki ang mga mata ko at tanong tuloy ako kung posible nga kayang tama ako na nakakita talaga sila ng multo. Pero hindi ko malalaman hanggat hindi sila ang personal na magkumpirma. May humahabol sa amin, panimula ni Maribeth. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang boses habang nauutal na nagsasalita. Ikinuwento niya na hinabol daw sila ni Jimboy ng isang matandang nakalutang sa ere ang mga paa. Mahaba ang buhok, nakasuot ng puti pero butas-butas na mahabang damit at naagnas na raw ang mukha nito. Meron din daw itong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na nakita nilang nilalabasan daw ng uod at mukhang nabubulok na. Agad akong nakaramdam ng matinding kilabot sa paglalarawan nila sa naturang multo na humahabol sa kanila kanina. Ayoko na, umalis na tayo dito, sabi ni Maribeth pero kinontra siya ni Jimboy. What if muling magpakita yung multo na humahabol sa atin paglabas natin sa bahay? Sa itsura ni Jimboy ay parang ayaw na niyang sumugal pa at tila ba umurong ang tapang niya na kani-kanina lamang ay niyayabang pa niya. Sa kabilang banda ay sinang-ayunan ko ang pagtutol niya. Dahil hindi naligtas na umalis sa kalagitnaan ng gabi at nasa liblib na lugar pa ang campsite na ito. Naisip kong manatili na lamang kami sa tinutuluyan namin at hintayin ang pag-umaga. Bale, nag-decide na lamang kami na magdasal at matulog nang magkakasama sa isang kwarto kahit na 2 kwarto ang meron sa tinutuluyan namin. Kaya lang ay bago pa namin magawa yon ay nagulantang na kami nang biglang namatay ang ilaw sa bahay na tinutuluyan namin. Napatili kami ni Maribeth at narinig kong napamura ng pagkalutong-lutong si Jimboy. Kung bakit kasi wrong timing pa ang blackout sa isip ko. Nagdikit-dikit kaming magkakaibigan lalo't madilim. Mabilis na hinanap at kinuha ni Jimboy ang cellphone niya dahil plano niyang buksan ang flashlight nito pero sa pagbubukas niya nito habang nakatutok sa kawalan ay biglang tumambad sa amin ang naaagnas na mukha ng matandang kanina ay humahabol sa kanila. Sa sobrang gulat naming tatlo ay nabitawan ni Jimboy ang kanyang cellphone dahilan para mamatay yon. Papadudot. Nagtilian kami ni Maribeth at naramdaman kong niyakap na niya ako dahil sa sobrang takot. Pero lalo lamang lumakas ang tili niya. Nang makaramdam daw siya ng malamig na kamay na bigla na lamang humawak sa kanyang binti. At hindi pa yon natatapos doon dahil parang may kung sino na humihila sa kanya
Kaya naman hinatak din namin siya ni Jimboy upang hindi siya madala. Ang hirap makipagbuno sa isang bagay na hindi mo literal na nakikita pero desidido kaming iligtas si Maribeth laban dito. Maya-maya ay binitawan na siya ng kamay na humahatak sa kanya. Pero sobrang nanginginig pa rin sa takot ang kaibigan namin. Makalipas ang ilang sandali ay nagkagulatan muli kami nang magbukas ang ilaw at tumambad sa amin ang bakas ng kamay na humawak sa binti ni Maribeth. Walang paglagyan ng takot at kaba na aming nadarama. Pawis na pawis kaming tatlo tapos ay bigla na lamang umiyak sa takot si Maribeth. Bilang kaibigan ay ako nang nag-comfort sa kanya habang pinakikinggan ang tuloy-tuloy na pagmumura ni Jimboy. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala sa mga nangyari kani-kanina lamang at nandun pa rin yung matinding takot sa kanyang sistema. O kita nyo na, sa paghanap ninyo ng multo, may nahanap talaga kayo. Naiinis kong saad sa kanila. That time ay pinagtulungan namin ni Jimboy na alalayan si Maribeth upang makaupo sa sofa tapos ay kinuhanan ko naman siya ng tubig na maiinom. Nagbiro lang naman ako nung sinabi kong gusto kong mag-go hunting. May nauuso kasing trend sa social media na gusto ko lang gayahin kaya ayun. Katwiran niya dahilan para lalo akong mainis sa kanya. Nang dahil sa kagustuhan niyang makiuso ay maaari pa itong magresulta ng bagay na ikakapahamak nila. Pinagsabihan ko si Jimboy na hindi rin talaga magandang katangian ang pagiging adventurous nila ni Maribeth na wala naman sa lugar. At for the first time ay sumang-ayo naman sila. Papadudot ikinuwento ni na Maribeth at Jimboy na nakarating daw sila sa isang masukal na bahagi ng campsite. May nakita raw silang luma at kinakalawang na gate na may signage na no trespassing. Pero dahil matigas ang ulo nila ay pinasok pa rin daw nila ang naturang lugar. Nadagdagan ang inis ko sa kanila dahil grabe sila sa pagiging pasaway. Pero katwiran ni Jimboy ay wala naman daw kakaiba sa lugar na yon kundi parang hardin lang na napabayaan kasi merong upuan, mataas na damo at natuyong fountain. Naisip nila na magpicture doon at magtakutan hanggang sa nakita na nga nila ang espiritu ng isang matandang babae na kapwa nila hindi kilala. Masungit daw ang ekspresyon ng mukha nito at nanlilisik ang mga mata. Sa tingin ko ay pinagtabuyan sila nito sa lugar na kinakaroonan niya na hinala ko ay pagmamay-ari ng naturang matanda. Sobrang interesante na may ganung parte ng campsite na kinakaroonan namin at kung curious lang din talaga akong tao ay malamang ay nagpasama pa ako para mapuntahan yon upang personal na makita ng aking mga mata. Pero dahil nga mukhang sinundan na silang dalawa ng espiritu na galit na matanda, ay minabuti kong manatili na lamang kami sa aming tinutuluyan at hintayin ang pag-umaga. Papadudot hindi kami nakatulog ng maayos ng gabing yon. Kung ano-anong senaryo ang tumatakbo sa aming isipan. At alerto pa rin ng aming mga katawan dahil sa katatakutang pinagdaanan namin. Pero tingin ko bandang alas 4 ng madaling araw ay nakatulog kami at mataas na ang sikat ng araw nang magising kaming tatlo. Pagkatapos naming mag-almusal at mag-ayos ng gamit para sa pag-alis namin ay siya namang katok ng may-ari ng campsite na aming tinutuluyan upang tanungin at kumustahin ang aming karanasan. Nakangiti pa siya at sabik na inantay ang feedback namin pero nagkatinginan na lamang kaming tatlo habang nagdadalawang isip kung ikikwento ba namin ang karanasang pinagdaanan namin. Sa huli ay sinabi pa rin namin sa may-ari ang mga naranasan naming katatakutan. Pero di na binanggit ni na Maribeth at Jimboy na pumasok sila sa isang bahagi ng campsite na pinagbabawal pasukin. Siyempre siguradong sesermonan sila ng may-ari kasi may nakalagay na ngang no trespassing.
pero pinasok pa rin nila. At base sa reaksyon ng mukha ng may-ari ay parabang nakilala niyang matanda mula sa pagsasalarawan namin. Hindi nagtagal ay kinumpirma nga niya na ang lola nila ang naturang espiritu na nagpakita sa amin kagabi. Kinuwento ng may-ari na may paboritong bahagi ang lola nila sa napakalawak na lupain na yon na pagmamay-ari nito noong nabubuhay pa raw ito. At mukhang yon nga ang napabayaang hardin na pinasok ng mga kaibigan ko. Dagdag pa ng may-ari, may pagkamasungit at istrikta raw ang lola nila noong nabubuhay pa ito. Kaya kinakatakutan ng iba niyang pinsan, maging ng sarili nitong mga anak. Hinala ng may-ari ay may ginawa kami upang maistorbo ang nananahimik nitong espiritu. Kaya sinabihan niya kami na humingi ng tawad sa hangin bago kami umalis sa lugar na kinakaroon na namin. At some point ay parehong kaming nainis kasi hindi naman namin nakalain na may pag-alagala palang multo ng isang masungit na matanda ang lugar na yon. At nag-iwan pa nga sa amin ng nakakatroma at hindi makakalimutang karanasan. Ang isang gabing pananatili namin doon ay hindi namin makakalimutan. Sa huli bago umalis sa naturang campsite ay bumulong kami ng paghingi ng paumanhin sa hangin. Katulad ng sinabi ng may-ari. That way, maaaring madala noon ang mensahe namin sa espiritu ng kanyang lola na namamahay lang din sa lugar na yon. Nagpasalamat ang may-ari sa aming magkakaibigan at sinabihan kaming mag-ingat sa aming pag-uwi. Habang nasa daan ay wala pa rin kaming imik na magkakaibigan dahil ang gulo-gulo ng aming pakiramdam. Kumbaga hindi namin sure kung matatawa ba kami o ano ang mararamdaman dahil sa mga nangyari. Nung tinanong ko si Maribeth kung plano niya pang gawa ng vlog ang naturang campsite, ay sinabi niyang nagdadalawang isip siya. Hindi ko siya masisisi dahil kung ako ang nasa posisyon niya, ay baka mag-alangan din ako. Papadudot makalipas ang 2 buwan ay nagsabi ang may-ari sa kanya na isasarado na nila ang lugar. Plano na lang nilang ibenta ang lupa para mapakinabangan ng iba dahil magmamigrate na raw ang pamilya nila sa ibang bansa. Hindi na raw nila maasikasong negosyong maiiwan nila. Wala namang kaming magagawa kung yon ang desisyon nila. Sa isip namin ay mas mabuti na yon. Lalo na't hindi naging maganda ang karanasan namin sa lugar na yon. Sa kabilang banda ay alam ko na may kasalanan din naman ang mga kaibigan ko dahil masyado silang adventurous na wala naman sa lugar. Kumbaga, kung ano-ano pang mga hinahanap nilang elemento na hindi naman nila dapat pang hanapin. Sa kasalukuyan ay magkakaibigan pa rin naman kami nila Maribeth at Jimboy Papadudot. Ngunit pagkatapos ng pangyayaring yon ay nagkaroon kami ng masinsinang pag-uusap tungkol sa pagiging mapusok nila. Kahit na ako ang pinakabata sa kanila ay hindi ako nagdalawang isip na sawayin sila dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Mabuti na lamang kasi nakinig naman silang dalawa sa akin at hindi nila ako kinontra. Pero aminado ako na hindi pa rin mawala sa isipan ko ang karanasan naming yon. Kaya payo ko sa ibang mga kabataan dyan ay ilugar ang pagiging adventurous. At wag na wag kayong gagawa ng mga bagay na ikakapahamak ninyo sa bandang huli. Maraming salamat po Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyo ang sulat ko, magsilbi sana itong aral sa mga tagapakinig na dapat ay pakasuriin at pag-isipan natin ng husto ang mga bagay na ating ginagawa sa buhay na ito. Lubos na gumagalang, Sierra. Simple lamang po ang mensahe ng kwentong ibinahagi po ni Sierra sa atin. Ayos lang na maging adventurous, pero palagi natin bigyan ng hangganan mga ka-online ng mga bagay na gusto nating subukan o gawin, o tamang term ay ilugar. Unahin nating pakaisipin ang kaligtasan natin pati na ng ating mga kapwa.
hindi matutumbasan ng isang kakaibang experience o adventure ang buhay ng isang tao. Alam po ninyo sa pagiging mapusok natin ay maaari po itong mag-iwan ng malalim na pilat ng trauma sa ating mga kaisipan. Kung kailangan nating isipin ng maraming beses ang isang bagay ay gawin po natin parang kagaya lamang din ito na wala namang masama sa pagsunod sa kaugaliang hindi natin pinapaniwalaan kesa ikapahamak pa natin sa dulo. Higit sa lahat ay lagi po tayong mag-iingat at magdasal. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po